Ikalawang yugto. Wala masyadong tao ng araw na iyon, kaya naman si Andoy ay maghapon nakachat si Ariane. Masipag mag-reply si Ariane. Bagamat napakaganda nito at mukhang mayaman, ay hindi ito suplada. Kaya naman hindi tulad ng mga naikakamalang ni Andoy, ay iba ang pakiramdam niya sa dalagang ina. Ang nasa isip niya kung tatanggapin siya nito, kahit hamak na tagabiyak lang siya ng buko, ay seseryosohin niya ito at tatanggapin niya din ang anak nito. Mamahalin niya na parang tunay niyang anak. Sa makatwid ay umiibig na ang playboy na si Andoy. Day off niya kinabukasan, kaya naisip niya na ayain itong mamasyal at kumain sa labas kasama ang anak nito. Arian, pwede ko ba kayong ayain ng anak mo? Papasyal lang sana tayo. Andoy, kukunin ni mami ko ang anak ko bukas, ipapasyal din daw at hihiramin. Reply ng dalagang ina. Ganun ba, sayang naman, malungkot na sagot ni Andoy. Sige, sa sunod na rest day ko na lang ulit. Ayaw niya kasing yayain ito na hindi kasama ang anak. Ayaw niyang mabadshot dito dahil gusto niya magpa-impress ng husto sa minamahal niyang si Ariane. Maya-maya ay nag-chat ito. Punta ka na lang dito, bukas mag-isa lang ako sa bahay. Nagningning ang mga mata niya at napangiti mag-isa. Dahil likas sa kanya ang pagiging malikot sa babae, ay hindi niya maiwasang mabuhayan ng pagkalalaki sa isiping solo lang nila sa bahay pagpunta niya kinabukasan. Aling Yoli, alis po muna ako, bukas total ay day off ko naman. Paalam ni Andoy nang makauwi sila ng bahay. Naku Andoy, mambibiyak ka na naman siguro. Ang mataray na saad ni Aling Yoli. Aling Yoli naman, wala bang karapatang magbago ang mga babaero? Nakangiting sagot sa amo. Palagay ko po si Ariane na ang makakapagpabago sa akin. Ibang-iba siya sa mga nakilala ko saad pa niya. Naku, bahala ka na nga, basta siguraduhin mo na uuwi ka sa hapon dahil may trabaho ka rin kinabukasan. Sure na sure yan, Aling Yoli, kailan ba naman ako sumira sa inyo pagdating sa trabaho? Kinabukasan ay pumunta nga si Andoy sa bahay nila Ariane at tulad ng inaasahan ay mag-isa lang ito doon. Pero ang hindi inaasahan ni Andoy ay ang nakakatindig balahibong kasuotan ng dalagang ina. Parang nakuryente siya pagbuksan siya nito at sabay humalik pa ng bahagya sa pisngi niya pagsalubong nito. Humawak din ito sa braso niya habang inaakay siya papunta sa malaking sofa. Nakaupo na si Andoy sa sofa ay tulala pa rin ito dahil sa magandang tanawin na nasa harapan niya. Si Ariane kasi ay naka-lady sando lang at nakamaikling short at halatang halata ng binata na wala na itong suot na panloob pang itaas. Tumayo si Ariane at pumunta sa kusina. Hindi maalis-alis ang mga tingin ni Andoy at sinundan pa ng tingin sa likuran si Ariane habang naglalakad. Si Ariane naman ay mas lalong pinaumbok ang likuran sa paglalakad. Nakatalikod man siya ay batid niya na sinusundan siya ng tingin ni Andoy. Napapangiti pa siya habang kumukuha ng juice sa ref. Iyon naman kasi talaga ang gusto niyang mangyari. Ang makit si Andoy sa kanya at alam niyang nagtatagumpay siya. Bumalik si Ariane na may dalang cake at juice. Merinda ka muna, Andoy, saad nito. Salamat. Tara, saluhan mo ako, aya ng binata. Para sa'yo yan, kainin mo lang, sagot ni Ariane. Ngunit hindi makakilos si Andoy. Magkahalong kaba at init ng katawan kasi ang nadarama niya ng mga oras na yon. Dahil tanaw niya ang pink na pasas ni Ariane na bumabakat sa manipis na sando. Butil-butil ang pawis na lumalabas sa kanya dahil sa natatanaw. Kinuha ni Ariane ang kutsara at kumuha ng maliit na tipak ng cake. Iinapati yun sa bibig ni Andoy para isubo. Wala nang nagawa ang binata kundi tanggapin ang bibig iyon. Sabay kuha ng kutsara sa babae. Ako na, Ariane, nakakahiya naman kung susubuan mo ako. May naiwang icing ng cake sa labi ni Andoy at nang nakita iyon ni Ariane ay pinahid niya iyon ng daliri saka sinubo ulit sa binata. Nangangalit na ang laman na nasa loob ng suot niyang pantalon. Dahil sa ginagawa ni Ariane, pansin na pansin ng dalagang ina ang pagbukol niyon. Maya-maya ay nagpaalam ito sa binata. Kain ka lang dyan, Andoy, mag-shower lang ako sandali. Naiwan si Andoy sa sala na hindi pa din humuhupa ang pag-iinit. Halos hindi niya magalaw ang cake at juice na iniwan sa kanya. Ilang minuto lang ay lumabas na ito sa banyo at nakatapis lang ng tuwalya. Lumapit ito sa binata. Andoy, ba't hindi mo na kinain yung cake? Busog pa kasi ako, sagot ni Andoy. Umupo ulit ito sa tabi niya. At mas lalong nag-alboroto sa galit ang daga na nagtatago sa pantalon niya. Si Ariane naman ay tila ba sinusubukan ng pagtitimpi ng binata. Langhap ni Andoy ang bango ng shampoo na ginamit ni Ariane. Basa ang buhok at nakatapis lang ng tuwalya. Sino ba namang lalaki ang hindi maakit kung ganito ang nasa harapan sa isip-isip pa ni Andoy? Muling kinuha ni Ariane ang kutsara at kumuha ng tipak ng cake at isinubo ulit kay Andoy. Tinagap naman yun ng binata. Ikaw talaga, Andoy. Gusto mo pa talaga yung sinusubuan ka, ano? Nangingiting saad ni Ariane. Ubusin mo na nga yan, Andoy, sabi pa nito sabay tayo at pasok sa silid nito. Magbibihis lang ako, paalam nito sa binata.
Nang makapasok ito sa silid ay sinamantala ni Andoy na dukutin at ayusin ang nooy na iipit at galit na galit niyang daga. Saka naman niya pinilit na ubusin ang cake at juice. Andoy, tawag ni Arian na nasa loob pa din ng silid. Arian, bakit pasigaw na sagot ni Andoy? Tapos ka na kumain, kali ka dito. Tumayo si Andoy at sumilip sa silid. Arian, naubos ko na ang cake tapos ka na ba magbihis? Pasok ka, Andoy, aya ni Arian na noon ay nakadapa sa kama at nakatakip ng kumot. Dahan-dahan namang pumasok ang nanginginig na si Andoy. Lumapit siya malapit sa kama. Nakadapa pa din si Arian at nakatakip ng kumot. Makikuha mo naman yung lotion na nasa drawer utos nito sa binata. Agad-agad na sumunod si Andoy dahil naiisip na niya ang ipapagawa nito. Umupo si Andoy sa gilid ng kama. Makipahiran mo naman ng lotion ang likod ko, Andoy, gusto kong marelax eh. Ang malambing na pakiusap nito. Naglagay ng kaunting lotion si Andoy sa palad at bahagyang ibinaba ang kumot na nakatakip sa katawan ni Arian. Ipinahid niya ang lotion mula sa balikat at pababa sa likod ni Arian. Bahangyang napaungol si Arian. Pati sa balakang, Andoy, medyo diinan mo ng konti. Sunod-sunuran naman si Andoy sa bawat hilingin ng dalagang ina. Hanggang sa hindi na nga nakapagtimpi pa si Andoy. Alam niya naman kung ano talaga ang gusto ni Arian. Yun ang magpabiyak sa kanya. Kaya naman ibinigay na niya ang nais nito. Ipinadama niya ang pagmamahal niya dito. Ang init ng pagmamahal at matapos. Ang tagpong iyon ay naging sila ng dalawa. Ilang ulit nilang pinagsaluhan ng masarap na putahe. Gabi na nang umuwi si Andoy sa bahay ni Aling Yoli. Nasa pwesto na si Andoy ay panay ang tunog ng cellphone niya. Nagpapalitan sila ng mga sweet message ni Arian. Talagang na-in-love na ng husto ang playboy na si Andoy. Mga ilang tunog pa ng cellphone ay sinita na siya ni Aling Yoli. Hoy, ano ba yan, Andoy? Hindi ka na makafocus sa binibiyak mong buko Napapangiti ka pang mag-isa dyan. Ano, nabiyak mo na ba? Asar na tanong pa nito. Hindi lang nabiyak Aling Yoli na higop ko pa ang sabaw na kalolokong sagot ni Andoy. Pag hindi mo tinantanan yung cellphone mo, pati kamay mo biyak na din mamaya sa ad ni Aling Yoli. Hindi na sumagot pa si Andoy. Nag-message ito sa kasintahan. Mahal, mamaya na lang ulit ha, galit na ang amo ko eh. I love you. I love you too, mahal ko, reply nito. Naging maganda ang relasyon ng dalawa. Ngunit si Andoy naman ay mas lalong hindi na nakapag-focus sa trabaho. Kaya naman si Aling Yoli ay naging mainit din ang ulo palagi sa kanya. Madalas siya nitong pagalitan. Andoy, hindi naman masama ang makipagrelasyon lalo na at binata ka naman. Pero wag mo kakalimutan na si Aling Yoli ang sumalo sa atin. Lalo na sa'yo ng bagong saltakadi ito. Kaya gat maaari wag mong pabayaan ang trabaho mo. Paalala ni Mang Lando habang nagpapahinga sila sa bahay. Oo, alam ko naman yung Mang Lando. Talaga lang tinamaan ako kay Arian. Ibang-iba kasi siya. Feeling ko siya na ang nakapagpabago sa akin. Hindi na ako mambibiyak pa ng iba. Isang beses ay nagising ulit ng alanganing oras si Andoy. Wala pang 4 a.m. noon at gaya ng nakagawian paggising ay pumupunta siya sa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Nadinig niya ulit ang lagaslas ng tubig sa banyo. May naliligo na naman at gaya ng una ay nakabukas ng kaunti ang pinto. Hindi niya magawang buksan ang ilaw dahil baka makita siya nito. Malamlam na ilaw lang ng banyo ang nagsisilbing liwanag sa loob nito. Aninang niya ang magandang hubog ng katawan nito. Kinusot niya ang mata at tinapik ang sarili. Hindi talaga ito panaginip totoo na may magandang babae na naliligo sa banyo at wari niya ay panalo ang katawan nito. Ito tuloy, mangyaring mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang istorya at kwento. I-click nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload. Maraming salamat po sa pakikinig.